Yon mga masters, bali 8 videos, araw-araw tuwing umaga na po tayo mag-a-upload. Maraming salamat sa mga solid kong masters dyan na patuloy pa rin na sumusuporta sa aking mga ina-upload na kwento o videos. At sa mga hindi nag-skip, maraming salamat po sa inyong lahat. At mag-iingat po kayo palagi and God bless. Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Rompino JR, shoutout kay Ronald Gutierrez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Tumanggaw si Datianlo sa ilalim ng tingin ni Aaron. No wonder masyado kang masungit sa akin. Han 3,000 walang magawa, dapat ay malaki Tianlo Chen Senseng Sian Ling Isla ay nagbago, kaya halika upang makatulong, kaliwa ay lamang itlog maliit na Tianlo Chen. Pero hindi ko akalain na si Xiao Tianlo ay nadiskubre at naibenta sa auction house dahil siya ay unattended. Binili lamang ng Aaron ang maliit na Tianlo na ito, at pagkatapos ay nakilala ang malaking Tianlo dito. Itinuring ni Da Tianlo Chen si Aaron bilang isang nanghihimasok, at kasama pa rin niya si Xiao Tianlo Chen. Kapag natitiyak niyang anak niya si Xiao Tianlo Chen, hindi na niya matiis ang Aaron. Ito ay isang kawili-wiling kapalaran. Walang magawang umiling si Aaron, ang usapin ng Xianling Island ay lumipas na. Bumalik ka, para kay Xiao Tianlo, ibabalik ko ito sa iyo. Sa gayon, gumalaw si Aaron sa kanyang kamay, tinanggal ang kontrata ng pagkilala sa may-ari sa pagitan nila ni Xiao Tianlo, tinapik ang kanyang maliit na puwet, at hinahayaan siyang bumalik sa Da Tianlo. Ibinaling ni Xiao Tianlo ang kanyang ulo sa 3 hakbang at tumingin sa Aaron. Ilang metro lang ang layo niya at naglalakad ng ilang minuto. Gayunpaman, nang magsama sina Xiao Tianlo Chen at Da Tianlo Chen, naging malapit sila sa isa't isa matapos pansamantalang mag-amoy sa isa't isa. Tara na, ngumiti si Han Sanchen at kumaway sa kanila. Si Da Tianlo ay tumingin sa Aaron, ibinaba ang kanyang ulo, at tila nagpapasalamat sa Aaron. Pagkatapos, tumalon siya sa tubig kasama si Xiao Tianlo. Si Xiao Tianlo Chen ay nag-aatubili na tumingin sa Aaron, at sa wakas, sa ilalim ng pangangalaga ni Da Tianlo Chen, gumala siya sa di kalayuan kasama ang masayang tunog ng mga hayop. Sa pagtingin sa dalawang figure na magkaiba ang laki na magkakasama, ang Aaron ay malungkot, ngunit higit pa rito ay isang pakiramdam ng kaligayahan. Bagamat si Chan Luchan ay nakikipaglaban ng magkatabi sa kanyang sarili mula noong siya ay ipinanganak, at ang kanyang relasyon sa isang Panginoon at isang utusan ay palaging mabuti, Aaron ay hindi handang paghiwalayin ang mag-ina ng ibang tao dahil dito. Pagkatapos ng lahat ng ito, lumipad ang Aaron pabalik sa fishing village. Nang marinig niya ang Aaron na nagsasabing walang halimaw na makakaistorbo sa kanila sa hinaharap, nakita niyang bumalik si Aaron at ang iba pasakay ng bangka. Tuwang-tuwa ang buong fishing village kaya kailangan niyang umalis sa Aaron at iba pa para sa hapunan. Hindi nila napigilan ang kanilang sigla. Pagkatapos kumain, tinanggap sila ng mga mangingisda at sumugod hanggang sa lungsod ng Chanho. Sa unang 2 araw, isang grupo ng mga tao ang pumunta araw at gabi, at lahat ay normal. Ngunit habang papalapit ito sa lungsod ng Chanho, mas lumalala ito. Sa daan, maraming tao ang papunta sa direksyon ng lungsod ng Chanho. Pinahinto ng Aaron ang isang tao at nagtanong, "Kuya, bakit maraming tao ang pumunta sa direksyon ng Chanho City?" Tumingin ang lalaki kay Aaron, ngunit nakita niyang nakasuot ito ng maskara. Nang hindi na niya siya papansinin, nakita niya si Fu Mang at maraming magagandang babae sa likod ng Aaron. Biglang nagningning ang kanyang mga mata, "Hindi mo ba narinig na ang pamilya ni Ye Fu sa lungsod ng Chanho ay nagre-recruit ng mga tropa,
at ang mga posisyon ni General Lang Shen at ang garrison ni General Ye sa pamilya ni Fu ay bakante. Nang marinig ito, hindi mapigilan ng Aaron na matawa. Nakakatuwang tumulong sa pamilya. Hindi ba ito ang posisyong ibinigay sa kanya ni Fu Tian noon? Hindi ko inaasahan na lalabas ulit ako ng ganoon kaga. Maganda ba iyon? Tumawa si Aaron. That must be good, but the competition is also very fierce. Ang mga katulad mo ay mas mabuting huwag na lang sumali sa saya. Mahinahong sabi ng lalaki. Ngumiti si Aaron at umiling. Hindi ako interesado sa mga posisyon na ito. May konting self-knowledge ka pa. Bagamat napakahusay ng treatment na ibinigay ng pamilya Fuya, dalawa lang ang posisyon, kaya hindi mo na kailangang isipin pa. Ito ba? Tumawa si Aaron. Kailangan iyan. Kung gusto mong umupo sa mga upuang ito, dapat nating ihatid si Mr. Zhang. Pupunta ka rin ba sa Chanho City? Kailangan mong tanungin ako kung ano ang problema sa lungsod ng Chanho. Kalimutan mo na ito, ang malakas na lalaki sa likod mo ay may ilang mga kasanayan. Paano kung maaawa ako sa iyo at dalhin ka sa aming young master na si Zhang, ang taong iyon ay hinamak ang isang mata Aaron, ang mukha ay puno ng pagmamataas. Nakikita niya si Aaron bilang isang uri ng maliit na tao, na sadyang naghahanap ng mga paksa upang mapalapit sa kanya, syempre, upang makasama ang kanyang Panginoon. Nang marinig ito ni Fu Mang, natarante siya, ngunit naging aso ang kanyang puso. Tignan mo ako. Natatakot ka na nawalan ka ng mata ng iyong aso, tama ba? Ang pinakamalaki dito ay ang lalaking nakamaskara sa harap mo. Tinitignan mo lang ako para sa kapakanan ko. Gayunpaman, nang magsalita si Fu Mang, pinigilan siya ng Aaron, na nakangiting nagsabing, oo. Ang lalaki ay tumingin sa Aaron na may paghamak, okay, pagkatapos ay sumama ka sa akin. Tapos na sabihin, hinailan niya si Gao Chi ang nakunin si Aaron isang grupo ng mga tao upang magdagdag ng hakbang sa paglalakad patungo sa harapan. Wala pang 10 minuto, isang grupo ng mga tao ang dumating sa malaking hukbo na nasa harapan nila. Mayroong 2 o 300 tao sa paligid ng koponan. Sa kanila, marami sa malalaking tao ang napakabangis, at hindi malapit ang mga estranghero. Sige, wait, let me report to you first. Total hindi naman basta-basta si Mr. Zhang ang makakasalubong mo. With that, tumakbo yung guy sa crowd sa harap niya. Sa gitna ng karamihan ng tao sa unahan, mayroong 2 sedan na upuan, na lubhang maluho. Nang sabihin ng lalaki ang ilang salita sa lalaki sa tabi ng upuan ng sedan, tumigil ang tropa. Sa unang upuan ng sedan, bahagyang sumilip ang isang lalaki sa kanyang ulo. Kasing gwapo ni Jade ang binata. Matapos masulyapan ang Aaron, tumango siya, at kumaway ang lalaki sa Aaron. Ilang hakbang ang ginawa ni Aaron para makaraan. Matapos tingnan ang Aaron, hinamak ni Mr. Zhang at tumingin kay Fu Mang. Hindi pa rin siya masaya. Sa wakas, nahulog ang kanyang mga mata kay Su Yingxia at Qin Shuang. Pagkatapos ay ngumiti si Ji. Zhang, sige, panatilihin mo. Sa pamamagitan nito, naghagis si Ji. Zhang ng isang tumpok ng mga amethyst sa lupa, na may bakas ng kabayanihan sa kanyang mga mata. Bakit hindi ka magpasalamat kay Mr. Zhang? Binilisan ng lalaki. Sinulyapan ni Aaron ang amethyst sa lupa, na kabayanihan din. Ang kamay niya ay 10,000. Siyempre, wala itong halaga sa Aaron. Gayunpaman, ngumiti din si Aaron at yumuko upang kunin ang amethyst sa lupa. How's it going, Mr. Zhang of my family is very generous. Haha. You can enjoy the wealth and glory with Mr. Zhang of my family. Sabi ng lalaki na may pagmamalaki ng ngiti. Hindi nagsalita si Aaron, at nagsimulang muli ang tropa sa oras na ito. My name is Newsy. Sumunod ka sa akin mamaya. Lumapit ang lalaki sa Aaron at sinabi habang naglalakad siya pasulong. Matapos maglakad saglit, nakita niyang hindi pa rin nagsasalita si Aaron. Biglang lumapit si Newsy at misteryosong sinabi, sa katunayan, ngayon mo lang nakita ang pagmamalaki ng anak ko. Ano ang pakiramdam mo pagkatapos kumuha ng 10,000 amethyst? Hindi masama, sabi ni Aaron na may matamis na ngiti. Haha, basta kaya mo lang pasayahin si Mr. Zhang, wag mong sabihing 100,000, 1 million or even 10 million ang pwedeng makuha ng kamay. I'll tell you straight, I like these beauties behind you very marami.
Ipapadala ko sila sa iyo ni Mr. Zhang kahit kailan. Tinapik ni Niu Zi ang balikat ni Aaron at tumingin kay Aaron na may mga malabong mata. Hindi interesado. Aaron, you little boy, you don't have to drink a toast, di ba? Mr. Zhang, if we can take fancy to such rubbish as you, that's to give you face. Otherwise, you'll have a pagkakataon na mauna sa iyong hitsura ng basura. Agad na sumigaw si Niu Zi na may labis na kawalang kasiyahan. Haha, Aaron ng isang pilit ng ngiti, hindi rin nais na pabulaanan, siya ay natural na walang interes at ang ganitong uri ng tao ay hindi pagkakaunawaan. Umiling si Niu Zi na walang imak at hindi pinansin ang Aaron. Ang grupo ng mga tao ay pumunta sa Skylake City sa napakalawak na paraan. Kinagabihan, pumunta si Niu Zi kay G. Zhang. Pagbalik niya, galit niyang tinawagan si Aaron, sinabing gusto siyang makita ni G. Zhang na mag-isa. Aaron non-committal smile, na nagpapahiwatig na si Ivory at ang iba pa ay hindi kailangang mag-alala, pagkatapos ay sundan si Niu Zi ng mag-isa at pumunta sa gitna ng malaking hukbo. Ang sahig ay natatakpan ng isang makapal na kumot, at ang sedan na upuan ay nahulog dito. Bilang karagdagan, ang sedan na upuan ay parang isang maliit na palasyo, na mukhang lubhang maluho. Ang sedan na upuan ay napapalibutan ng mapusyaw na puting sinulid. Kapag umihip ang simoy ng hangin, makikita na ang sedan na upuan ay isang malaki at marangyang bilog na kama na may napakagandang counter at iba't ibang dekorasyon. Bahagyang sumandal si Mr. Zhang sa harap ng kama. May isang plato ng amethyst sa counter sa harap niya. Si Mr. Zhang ay naglalaro ng ilang amethyst sa kanyang kamay. Sa tabi ng sedan chair ni Mr. Zhang ay isa pang sedan chair, kung saan nakahiga ang isang magandang babae na may perpektong figure. Kahit medyo pink lang siya, hindi pa rin niya mapigilan ang kagandahan niya. Nang ang Aaron ay dinala sa harap ng sedan na upuan, malumanay na umatras si Niu Zi. Sinulyapan ni Mr. Zhang ang Aaron at nakangiting sinabi, alam mo ba kung magkano ang pera ko dito? Umiling si Aaron, hindi ko alam. I don't know, it's right, kasi ang dami na hindi mo mabilang ng malinaw. Para sa'yo, astronomical number dapat. Dahil doon, ngumiti si Mr. Zhang at itinulak ang amethyst sa counter sa labas ng sedan chair. Sa pagtingin sa mga tambak na amethyst na ito, maraming mga bodyguard sa malapit ay hindi mula sa makakita ng tuwid na paglunok ng laway. Ngunit sa mga tuntunin ng lugar lamang, ang tumpok ng mga amethyst ay hindi bababa sa 500,000 hindi bababasa. Ito ay isang malaking halaga ng pera para sa maraming tao, ngunit para sa Aaron, ito ay hindi lahat. Ang pagpapalipas ng isang gabi sa auction house ay higit pa riyan. Anong ibig mong sabihin, Mr. Zhang? Ang Aaron ay hindi dulang sa mga amethyst. I like the women around you very much. Dapat sinabi ni Niu Zi sa'yo. Oo, pero sinagot ko na rin na hindi ako interesado, mahinahong sabi ni Aaron. Hindi interesado. Ang lahat ng pagtanggi ay nagmumula sa kakulangan ng mga chips. Narito ang 500,000 amethyst. Isipin mo ito, nakangiting sabi ni Mr. Zhang na tila naging kawayan sa dibdib. Hindi ko sasagutin ang parehong tanong sa pangalawang pagkakataon. Aaron. Nang marinig niya ang mga salita ni Aaron, nagalit si Niu Zi at gustong magmadali upang talunin ang Aaron. Ito ay kalahating milyong amethyst. Huwag masyadong ingrate. Kawili-wili ngunit hindi nagalit si Child Zhang. Pumalakpak siya. Ilang katulong ang dahan-daang dumating na may dalang ilang malalaking kahon. Pagkatapos ay binuksan nila ang kahon, na puno ng nakasisilaw na lila. Mayroong 3 kahon ng amethyst, hindi bababa sa hindi 10 milyon, hindi bababa sa 5 milyon. Ang bilang na ito, hindi banggitin para sa mga individual, kahit para sa maraming mayayamang pamilya, ay isa ring malaking halaga ng pera. Mr. Zhang laughed, pa rin napaka-proud, ngayon. Walang choice si Aaron kundi ngumiti ng mapait. Hindi man lang niya nilinggan ang mga amethyst. Tumalikod siya at umalis. Agad na hamarang si Niu Zi sa harap ng Aaron, at humakbang din ang mga matipunong lalaki sa paligid niya. Hindi maganda ang mata niya, stop. Mabahong bata, nabusog ka na ba? Binigyan ka ni G. Zhang ng maraming mukha. Alam mo, 5 milyong amethyst na barya ang makakabili ng maraming babae. Kung magsasama ka ng napakaraming babae para lumabas, medyo maputi ang mukha mo.
Umaasa ka sa mga babae para kumain ng malambot na pagkain. Ngayong marami ka ng pera, halos kunin mo na kapag maganda na. Tama iyan. Kung bibigyan kita ng 5 milyong yuan, marami kang mahahanap na babae. Anak ng aso, humingi ng tawad kay Mr. Zhang. Pinangunahan ni Niu Zi ang isang grupo ng malalakas na lalaki at malamig na nagpalakpakan. Kuya, mukhang may nakilala kang kalaban. Sa kabilang upuan ng sedan, nakangiting sabi ng magandang babae. Para sa kanya, ang Aaron ay isang maliit na puting mukha na umaasa sa kababaihan para sa pagkain. Bagamat madalas niyang itinaas ang ilang medyo maliliit na puting mukha, ang pangangatawan ni Aaron ay halatang hindi ang gusto niya. Dahil doon, marahang iwinagayway ng babae ang kanyang jade arm, binuksan ang ghost curtain sa harap ng sedan, inilantad ang kanyang napakagandang anyo ng mukha, tumingin ng masama sa Aaron, ngumiti at sinabing, tanggalin mo ang maskara. Narinig mo ba iyon? Hiniling sa iyo ni Miss Zhang na tanggalin ang maskara. Damn, nakamaskara ka pa. Ito ang lumang script kung gaano katagal ang nakalipas. Why take it off? Aaron can't help laughing. Kung mukhang okay ka, Miss Ben can consider that this 5 million amethysts and Miss Ben will samahan ka buong gabi para magpalat ng mga babae mo, sabi ni Miss Zhang na may kumpiyansang ngiti. Biglang tumawa si Aaron at nginisyan, good. Ngunit sigurado ka bang kwalipikado ka? With that, Aaron took off his mask. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.